Next round, at alam niyo naman dito sa bahaging ito ng Pilipinas, Ilocano po ang main dialect dito ng mga tao, mga manong-timanang tayo rito. At saka medyo marami rin nagtatagalog at saka siyempre may mga umi-English dito pero Ilocano talaga ang salita rito sa bahaging ito. Okay, mukhang ay, magayan ano mo? Maga. Wala sila ng plate na panlagay dito. Yung plancha, no? Plancha para hindi masyadong At saka yan, kasi pag may bukol kang ganyan, habang sumisinga ka, lalong lumalaki yung bukol mo. Dahil pinapasok ng hangin. Ito si Manon mahilig yun, nagsisinga palagi. Kaya lalo namang lumalaki na lumalaki. Basic physics, ano? Paglabas ng isa, lumalaki ang isa. Okay, mga kaibigan, at ang ating pagtatanghal tuwing tanghali, saan man kayo naroroon, ay made possible through our friends like Ginebra San Miguel, Blue Lipovitan, PCSO, the Philippine Charity Sweepstakes Office, and the Wildcard Gym found on President's Avenue, BF Homes, Parañaque. At masabi mo yung Ginebra San Miguel, dito very cooperative yung kanilang regional head. Yes, siyempre. Alam mo, Si J. Pineda. Nandito talagang pinuno nila ng Ginebra San Miguel. Ang strength ng Ginebra San Miguel ay sa probinsya talaga. Talaga. Oo. At nakipakita po sa atin itong regional head nila, si J. Pineda. At sinabi niya na, alam niyo, pupunuin na natin to. Kami siguro pala yung sponsor nitong mamaya, meron tayo ipakikita diyan na meron silang isang malaking rubber na bote ng Hindi pa ako nakakita ng sari-sari store sa Pilipinas na walang Ginebra San Miguel sa loob. Oo nga. Wala. Well, yan po naman. Panay ang konsentrasyon po sa katawan ni So tingin ko based sa mga natutunan natin sa mo, behind si Manon sa laban na ito. Doon pa rin siya, no? Doon pa rin. Saka bumabaw na suntok, ha? Although you're right, Mel Guerrero has hardly thrown any body punches in this battle. Oo, lalo na ngayon, nakita niya, Seb, na may bukol yung mukha. Naku, lalo. Katakam-takam sa buksingero yan. Kalaki, tingnan mo naman, no? Oo. Parang nauntog itong si Manon, no, ha? Oo. Ang kiniklaim niya palagi na ang nakakaulo ay si Milgarejo. Pero siya ang mababa eh. Paano ka mauulo? Di nasa ilalim ka eh. Paano? Kaya pag minsan, ang nakakaulong malimit ay ang mas maliit. Uy, ang ganda po ng binitawan na yun ni Milgarejo. At medyo nasaktan po doon si Manon. Pero alam mo to si Mel Guerrero, konti pang hasa and a good trainer. Ang weakness niya, yung kombinasyon niya comes too few and far between. Pero ang ganda ng hand speed niya na hindi pa nakakasa. Oo, masyado siyang counter-puncher. Oo, masyadong parang jag, 1-2, 1-2, tapos ang tagal bago Oo. Hindi siya nag-i-initiate ng contact eh. Dapat pagtamaan na nandoon. Well, ang kanya pong trainer, si Dino Olivetti, kanyang tiyo. Datihang junior featherweight champion ng Pilipinas. Kaya nga hulaan, kailangan siguro na yan, kita mo naman yan. Kasi sayang yung haba ng galamay eh. Oo. Tama, diba, walang jab talaga eh. May straight pero walang jab eh. In the meantime, final seconds of this, the 6th round, and we're done. Ito po ang nangyari, bits and pieces of what happened in the 6th round. Ang gandang maghanap ng pupuntahan itong si Mel Guerrero. At yung katawan po ni Manon na nakita ni Milgarejo, pati ang jab niya, ang konsentrasyon ng kanyang jab dito po sa Alam niyo, dito po sa Nueva Vizcaya, ang daming pwede palang puntahan. The Imugan Falls sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. 35 feet daw yan, parang spring waterfalls. Alam mo, napaka-blessed ng Pilipinas. Saan ba ka nakakita ang bayan? May waterfalls, tapos may kuweba, tapos may bundok, may bulkan. Ewan ko ba? Kailangan maikot talaga itong Pilipinas. At saka napakarami ata nilang bigas dahil yung mga dinaanan natin kagabi na nilampasan natin. Oy, tinitingnan lang po ni Dr. Yan ba yung bukol kanina? Yung bukol, oo. Ako tinitingnan ko dyan yung doktor eh. Inaanohan niya kung dahil
May yelo yan, no? Hindi kaya. Oo, inaanohan niya dahil... Ang laking maga, Malaki, oh. oo. Ngayon lang ako nakakita sa 6 na taon natin, ha? Oo, Ganyan sabi- kalaki. Oo. Oo, pwede pa raw. Oo. Oo. Oo, layo sa bituka. Oo. Kasabihan nga sa amin, malayo sa bitukahan, turi Oo. ang laban. Oo. Oo. Parang pinalo ng 2x2, eh, no? Oo. Tingnan mo, oh. Pero diyan mo makikita ang tapang ng boksingero, oh. Pagana ang mukha lahat, pero nagsisikap pa rin, eh, oh. Woo, Talagang woo, samantala woo, naman woo. itong yung job niya, oh. And we are now into the 7th round. We are slated for 10. Seb Sarmiento Moilañez in our in this corner brigade here in Solano, Nueva Vizcaya, in case you just joined us this lunchtime. In the meantime, Uy, low blow. medyo. Low blow. Oo. Ang lakas ng mga suntok na naitapon dito sa laban na ito. Not much in terms of polish and style, but yung quality ng lakas, ha? Matindi, ha? Kaya timo yung bukol na yan, no? Uy. Ano gamot sa beke nung araw? Nilagyan titina ba yun? Ano ba yung nilalagay na gano'n? Yan, parang maitim, Oo. ano? Hindi ba once in your life ka lang nagkakaganyan? Pero ang boksingero, madalas yan, no? Tingnan mo, parang tatlo na yung mukha niya, eh. Dalawa na yung mukha niya, oh. Oo. Pero yan nga, may plate na pang... Plancha tawag mo nun, ano? Oo. Na para wag lumaki ng lumaki. Ano ba yan? Mainit? Malamig? Hindi Malamig, naman. malamig. Malamig. Inihaano mo sa yelo Halos yun. yelo. Oo. Oo, okay. Habang naglalaban, inihahanda mo yun. Pag akyat, Parang water bag, ano? Parang ice water bag, Oo, ano? pero yon parang malaking piso. Oo. Yun ang inaano Oo, mo. oo. Uy, ang palitan po ng dalawang boksingero. Pero, alam mo, Seb, kahit sabihin natin, nasasaktan po yung Milgeo Yes. sa palitan nila ni Manon. Dahil yung suntok ni Manon, bumabaon eh, oh. Palagay ko doon sa corner ni Morales, nakita ko yun nung huling laban nila ni Pacquiao, no? Nalagyan nila ng plancha. Huwag lang yung ilong, ano? Magagalit si Morales pagka may nangyari doon sa ilong, eh. oh. Baka maplat eh. Oo. Yan ang asset nun, eh. Oo, yung mga dukot sa katawan ni, Ayan, ni Almiguel. 7th round po tayo. And this is just a very ugly bump on the face of Manon. Just so scary. What if a nasty punch explodes that? We'll be back for the 8th. Well, ito po slow mo natin. Tingnan na po natin yung palitan nitong dalawang boksingero nga, oh. Yun, dukot na yun sa katawan ni Milgarejo. Alam mo, konsentrasyon po talaga nitong Manon sa katawan eh. Gumaganti rin naman yung Milgarejo kahit papaano. Oh. Tsaka yung jab na yun, kita mo, maraming pawis po tumalsik sa ulo ni Milgarejo doon sa jab na yun. Ni Manon. Nakakita ka na ng bukol na gano'ng kalaking pumutok? Meron. Meron? Sa Caneta. Sa Talaga? Clavilas. Oo. Pwedeng pumutok yan, ano? Oh, James Clavilas. No. Wow. Pero hindi pumutok. Talagang pinaputok. Para lang... Para lumabas yung para namumuong dugo. Pero kapira, inislitan na kaunti. Masama yan pagka namuo, eh, no? Naapektuhan yung paghinga ng boxer, eh. Tsaka nararamdaman niyang mabigat yan, eh. Oo. 8th round na po tayo. Nakatala po tayo for 10. Ginebra San Miguel Blue, Lipovitan, PCSO, the Philippine Charity Sweepstakes Office, and the Wildcard Gym are among our friends here in this corner. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Seb Sarmiento at si Moy Lainez, nag-uulat mula rito sa Solano, Nueva Vizcaya. Samantala, Ito pong promotion na ito ay handog sa mga taga Solano ni Frankie Balasi. Yan po ang nakipag-coordinate sa atin dito po sa promotion na ito. Uy, yung mga job ni Manon, ha? At saka yung mga suntok sa katawan. Hanggang ngayon, may lakas pa ho yung Manon. Magtitiwala yung Milgarejo. Baka bigla siyang tamaan ng ligaw na suntok ni Manon. Sa 10 niyang panalo, siya man-knockout. So, correct. huwag siyang titiwala. Uy. Yun hong palitan na yun, medyo po nakasakitan ng dalawang boksingero. baka si Manon, pagtingin niya sa salamin mamaya, tanong niya sa sarili, sino yun? Diba? Talagang masagwa, eh, no? Sama talaga, eh. Palagi sila nakakauluhan, eh, oh. Umpisa pa kanina, eh.
Sa style kasi, sa style eh. Sa tigas ng ulo, hindi lang pumuputok. Ano? Oo. Well, it's a blessing for this fight because at least it has now proceeded to its 8th round. Alam mo, kung na-abbreviate to, kanina pa eh. Kasi ilang beses na nagkauntugan eh, no ha? At sayang naman dahil nga sa ganda ng palitan ng dalawang boksingero. You think yung style ni Melgarejo na pwede pang baguhin? Kasi he's a wait-and-see kind of guy, Timo. Ha? Hindi siya yung type na gagalaw, create job. Hindi siya nagja-job, tingnan mo. Oo. Mababago pa ba yan? Pwede, kung iaan na trainer yan. Yung bang, ang kailangan ang counter puncher kasi sebe. Kailangan ang counter puncher, nag-iintay ka, pero pag tumama ka, kabit-kabit ang suntok mo. Oh, tama. good shot that time by Manon. He caught Melgarejo napping there. Yun ang sinasabi ko, baka Oy, huwag itiwala. yes. Gising-gising, galaw-galaw konti. Dahil tingin ko, may lakas pa yung Oo. Manon eh. Diba si Manon, although malas nga, sabi mo, no? Ito eh, hindi susuko hanggang dulo to. Pasaway din ito eh. Okay, ha? Fighting with a lot of heart, no question about it. Round. Great way to begin. And now here's action from that 8th round. Medyo maganda yung palitan natin nung 8th round na yun. Ano? Medyo rumirimated to si Manon eh, no, ha? Trying to bounce back. Behind siya rito, Moy eh. Behind. Pero tingin ko, behind na may lusot ha. Kung talagang tatama katulad niya. May lakas kasi. Yun, palitan. Woo! Pareho sila nakatamaan Yep, doon ha. I agree. Tsaka yung quality ng lakas, ano? Oo. Kita mo naman nakatodo pareho ang dalawang boksingero Hindi eh. ito hand-speed battle eh. Oo. Tagisan ng lakas ito. At sa timbang nilang yan, yung featherweight, talagang Madadama mo. matadama mo na mga suntok. Hindi ka mukha ng mga maliliit natin, mga 105 libras, abay. Talagang mga suntok, ano pa yun, papel. 9th round na po tayo, slated for 10. Pero ito na yung money weight category sa mundo ngayon, ano, yung 129, 130, ano. Ito na yung era of the junior flies, the junior lightweights, rather. It's always been an exciting category from time immemorial, di ba, Moy? Yes. Especially sa perspective ng Pilipino, ano? Yeah, totoo dahil nandiyan si Lourdes. Barrientos. Barrientos. Si Pacquiao. Villaflor? Ben Villaflor. Ah, At karamihan mga kalibete. yep. Si Pedro Adige was a weight higher, no? Oo, Mas junior mabigat. welter yun, 140. At saka na si Adige. Si Arbito naman nasa fly. Flyweight. Oh. Alam mo si Moy, kilala niya lahat ito, lalo na yung corner ni Arbito. Andun ka dati, no, Moy? Erbita at saka si Adige. Si Adige. Adige, ang manager niya, si Lito Mondihar. Si Erbita naman, akong business manager. Oh, yung upper ni, Yes. Milgarejo, swak na swak eh. Oh, Oy! huli naman ulit. Sandali lang. Sabi ni Perte Estrella, Oh, ba't ka na, wag kang tumalikod. Yun, tama yung sabi ng referee, protect yourself all time. Wag kang tatalikod, wag kang bababa ng kamay. Oh. Dahil susuntukin ka talaga. Oh. alam nga naman sabihin ko doon sa isa, sandali, tumalikod eh, no? Oo. Tama yun. Good piece of officiating by Ferdy Estrella there. Oo. Dahil yan, sa meeting instruction, sinasabihan niya ng dalawa, protect yourself at all times. That's a good lesson to learn. Now, that is a good illustration of why you should protect yourself at all times. Oo. Miski sabihin mo na ulo ka, na low blow ka, lahat. Hindi mo ibababa ang kamay mo. At saka pag binibreak ka ng referee, huwag mong bababa basta ang kamay mo at pag sinuntok at tinamaan ka. Saka huwag kang tatalikod. Oo. Din sa boxing, di ba? Oo. May nangyari sa atin yan sa Cebu. Si Batawang. Yata. Tumalikod yung kalaban. Binigyan. Good Knockout. night. Oo. No. Oo. But that is a bump on the right cheek of Manon, the fighter in the black trunks. It's been there for, I think, about the second round. Oo. And we are already in the 9th. Ang tingin ko yung Milgarejo dahil ang nasa ulo ng corner ni Manon ay mapapagod. Nasa 9th round na po tayo, punong-puno po ho yung Milgarejo. Alam mo yung kay Manon parang masamang toothache, no? Oo, parang namagang ngipin, no? It's either beke, the mumps, no? Or it's a bad toothache, really. Na
Diyan ang konsentrasyon. Why not? You know? Final seconds of the ninth. Well, they really have to put a lot of ice on that at the end of this fight. Save naman yung pagka-pogi ng Mr. Manon. Balik po tayo for the 10th. Well, ito po yung slow mo natin. Tingnan nyo po, ang palitan ng dalawang boksingero. Ayan po. Tumalikod po Ito yun no? Tumalikod tinamaan siya ng kanan. Nagreklamo siya, gusto niya magreklamo sa referee, tumingin siya sa referee, sinuntok siya na Melgarejo. Tsaka ano yun nakabuelo na yung Melgarejo Tsaka, hindi naman sinabing, teka muna Inertia at motion. Nandun na, hindi mo na kayang pigilan pa yun. Correct. Well, umabot na ho tayo sa 10th round at dito na magkakaalaman. Pero tingin ko lamang yung Melgarejo, ha? Oo, tingin ko dahil may knockdown. At saka yun nga sa patamaan, tingin ko, mas maraming patama yung Melgarejo, patas may marka pa ang mukha ni Manon, na lahat ng pabor na kay Melgarejo. Pero yun nga, yung Melgarejo, huwag titiwala dahil nga, miski last round na yan, pwedeng may mangyari sa kanya. Dahil pareho, dito pumila ka sa dalawang boksingero. May chamba na tinatawag na yung bigla na lang, tsaka yung gulat. Yung lucky punch. Oo. Kaya kung minsan ng boksingero, behind, biglang tatapon na gano'n. Pag na-declare na panalo doon sa ending, go! Time. Tinayin mo na. Bakit kaya? Tatawagan. Dahil nga, yung mga low blow at saka ulo. Pareho silang winarningan. Oo naman. Patapos na tayo uwi na tayo Hindi umaway kalye si Manon, nahirapan siya kasi ang haba rin ng kamay nitong Melgarejo, hindi rin siya makapasok no? Saka nararamdaman niya yung nasa mukha niya, At saka yung lakas din naman tumatama sa kanya, talaga naman nasasaktan din siya, pero yan, nagwala na po si... Medyo desperate measures na ito. Okay. And we would like to thank Ginebra San Miguel Blue, Lipovitan, PCSO, the Philippine Charity Sweepstakes Office, as well as the Wildcard Gym found on President's Avenue, BF Homes, Parañaque. Ito po yung ating Solano slate, ang ating schedule ng laban. Ito, 10 rounds ito, last round na ito. The fighter in the red trunks, of course, is Aaron Melgarejo up against Victor Manon, the fighter in the black trunks. Two of our regulars here in this corner. Manon, you will like him because, he's managed to stay on his feet. Although medyo may nabilangan siya nung early rounds, Yung isa hindi binilangan, pero tingin mo suntok yun, Suntok. Yun naman pa, isang tingin ko sleep, yung pala, binilangan. Well, 1:1 correspondence, Alam mong hindi na-solve ni Manon yung upper ni Melgarejo. Correct. Parang nasisingitan siya palagi, Basta umapper yung Melgarejo, tama hindi siya talaga mag-initiate ng contact. Hindi siya sanay na siya yung nag-uumpisa, si Melgarejo. Pagod na ito, hapong-hapon na yung ating mga pagod to dahil nga sa mga palitan ng kanilang suntok. Lalo na yung suntok sa katawa, madali makapagod yun, Seb. Saka yung mga mintis ka mo kanina, yung sinasabi mo. Pero injustice sa dalawang boksingero, talaga naman nakakondisyon sila. Oo naman. Good quality fight in terms of the power being unleashed in this fight, Alam mo, sa slow-mo, nakikita natin, lumalagitik talaga, tsaka nag-short back yung ulo ng boksingero. Final seconds. Halos mabunot pag tinatamaan talaga ng mga solid yun biglang yun naman, And that'll do it for this one, and we will have to turn to the scorecards, as we say in this corner, to check on who won this battle. Well, ito po yung slow mo natin. Tingnan nyo po, yung left hook na yun ni Manon, na medyo na-block po ni Melgarejo. Nag-aantay talaga si Melgarejo. Nag-create naman siya ng initiative. Pero he is more, as Moy pointed out so correctly, more of a counter-puncher more than anything else. Let's check on the victory on who won this fight. Ito yung ating mga kaibigan dito sa Solano. Ladies and gentlemen, here are the scores of the three judges after 10 rounds of boxing.
Virgilio Garcia scores about 97-93. Salvador Lopez scores about 97-92. Ferdinand Estrella scores about 96-94. All in favor of the winner by unanimous decision, Aaron Melgarejo. Si Melgarejo po ang nanalo. Tingin ko naman ay dapat na manalo dahil tingin ko lamang sa laban na ito. And he gets a handsome trophy as well, and he was in control of the fight. And that'll do it for our show here in Solano, at least one of the many fights we will present from this part of town, Moy. Yes. At ito nga pong laban na ito ay nahusgahan na siyang best fight of the evening sa main event. Okay, on behalf of our entire In This Corner team, we'll see